Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1431 hanggang Kabanata 1440. Kabanata 1431. Gayunpaman, ang mga tao mula sa dakilang dinastiyang Chu, dinastiyang Chanho, at dakilang dinastiyang Zhou ay bahagyang nagulat lamang. Tungkol naman sa pagtawa kay Yehan, mahirap sabihin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat nang siya ay mailipat sa larangan ng digmaan ng demonyong espada, si Yehan ay nasa kaharian ng pagkakaisa. Nagkaroon ng maikling banggaan sa pagitan ng mga multo ng kagubatan, ngunit sa panahong iyon, ang mga multo ng kagubatan ay hindi nakinabang, at si Yehan ay hindi nahulog sa kawalan ng bentahe. Sa makatuwid, kung gaano kalakas ang lakas ni Yehan ngayon ay hindi nila alam, maliban na lamang kung siya at si Wang Sheng ay magkaroon ng totoong paligsahan dito, upang makita ng mga tao ang tunay na lakas ni Yehan. Nagsasahas siyang hamanin si Wang Sheng, natatakot akong mayroon siyang tiyak na antas ng kumpiyansa. Sa tabi ni Chu Wuya, sinabi ni Ziya Hanyu. Nang marinig ito, magaan na sinabi ni Chu Wuya, tiyak. Kung gayon, gusto ko talagang makita kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. Noong huling beses na nakipaglaban siya kay Lin Wei, marahil ay ginamit lamang ni Lin Wei ang kalahati ng kanyang lakas. Kung ibinigay ni Lin Wei ang lahat, ngayon ay wala na siyang pagkakataong tumayo rito at maging mapagmataas. Wuya, ang iyong pagkiling sa kanya ay masyadong mataas. Kung maaari kayong maging magkaibigan at magkaisa sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, natatakot akong walang magiging kalaban ninyo. Huminga ng malalim si Ziya Hanyu, daan. Hindi tumugon si Chu Wuya sa mga salita ni Ziya Hanyu, at makipagkaibigan kay Yehan. Kahit na si Yehan ay handa, maaaring hindi handa si Chu Wuya. Bilang ang pinakaunang henyo ng dakilang dinastiyang Chu, hindi papayag si Chu Wuya na may sumakay sa kanyang ulo. Ako? Ang hari ng dinastiyang Lion, ay hindi kailanman naglakas loob na maging napakamapagmataas sa harap ko. Kahit na sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, walang naglakas loob na maging napakamapagmataas sa harap ko, at ikaw ang una. Sa mataas na pader, may isang napakalaking balak na pagpatay na inilabas mula sa katawan ni Wang Sheng, at ang kanyang mga mata na parang tigre ay mukhang medyo mabangis. Ang mga salita ni Yehan ay lubos na nagalit sa pinakaunang henyo ng dinastiyang Lion. Kaagad, nakita ko ang hari na si Sage na naglalakad sa pader ng lungsod, nakatayo sa kawalan, hawak ang gintong tungkod sa kanyang kamay, nakatingin kay Yehan na may nakakatakot na mga mata, at sinabi, mga langgam, ang aking hari na si Sage ay hindi pumapatay ng mga taong walang pangalan, iulat ang iyong pangalan, at hayaan mong ipadala kita sa impyerno upang magulat. Nang makita ito, ang figure ni Yehan ay dahan-daang tumaas sa ere, tumayo sa tapat ni Wang Sheng, at walang pakialam na sinabi, ako si Yehan ng dakilang dinastiyang Chu, kung ang iyong Wang Sheng ay talagang may kakayahan, maaari kang sumubok, at tingnan kung mayroon ka. May kakayahan ka bang patayin ako? Dakilang dinastiyang Chu Yehan. Nang marinig ito, ang mga tao mula sa dinastiyang Lion at dinastiyang Sangmo ay tumingin kay Chu Wuya at sa iba pa. Ang mapagmataas na lalaking iyon ay talagang isang kapwa manlalakbay kay Chu Wuya, pareho mula sa dakilang dinastiyang Chu. Nang marinig ito, nakita niya ang pagiging mabangis na namumulaklak sa mga mata ni Wang Sheng, inihilig niya ang kanyang ulo, tumingin kay Chu Wuya, at sinabi, Chu Wuya, siya ay sa iyo, ngunit dapat ay wala kang pagtutol kung papatayin ko siya. Bar! Ano ang kinalaman nito sa akin kung papatayin mo siya? Walang pakialam na sumagot si Chu Wuya, na parang hindi niya kilala si Yehan, gusto ni Wang Sheng na patayin si Yehan, at wala itong kinalaman sa kanya. Nang marinig ito, muling tumingin si Wang Sheng kay Yehan at sinabi, mukhang para kay Chu Wuya, ikaw ay isang nakakainis na lalaki. Hindi ako pamilyar sa kanya, Chu Wuya, kaya kung gusto mong gawin ito, magmadali. Malamig na sabi ni Yehan. Kung nagmamadali kang pumunta sa impyerno, kung gayon ay tutuperin kita. Matapos magsalita, nakita ko na si Wang Sheng ay may hawak na gintong tungkod sa kanyang kamay, at ang kanyang balak na pagpatay ay sumabog ng walang hanggan, at ang talampakan ng kanyang paa ay malakas na yumapak sa hangin. Ito ay dinurog na buhay, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa hangin na parang mga alon ng tubig. Napakalakas ni Wang Sheng.
Nadarama ang kapangyarihan ni Wang Sheng, bahagyang nanginginig ang puso ng lahat. Mamatay. Sa isang iglap sa itaas ng ulo ni Yehan, si Wang Sheng, na may hawak na gintong tungkod, ay malakas na sumugod patungo kay Yehan. Ang gintong tungkod ay bumagsak na parang isang kataas-taasang banal na tungkod na maaaring sirain ang kawalan. Ang gintong tungkod bago ito bumagsak sa katawan ni Yehan, nagdulot ito ng nakakatakot na mga sonic boom sa hangin, nanginginig ang langit at ang lupa. Tawa. Sa pagharap kay Wang Sheng, isang master ng kaharian ng pagkakaisa, ito ang totoong paghaharap ni Yehan sa isang master ng kahariang ito. Siyempre, hindi siya naglakas loob na pabayaan, ang naglalaganap na kapangyarihan ng ginto ay umuungal sa pagitan ng langit at lupa, at ang walang kapantay na matalas na aura kumalat, ang mga tao ay nakakaramdam na parang may kutsilyo sa leeg, at ang buong katawan ay malamig. Sa sandaling ito, ang Kangtian Sword Art ay pinakawalan ni Yehan, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay sumabog din. Ang dalawang uri ng kapangyarihang ito na pinagsama sa kapangyarihan ng ginto ay nagbigay sa espada ni Yehan ng kapangyarihan upang iling ang mundo. Sa sandaling mamukadkad ang nakakatakot na gintong liwanag, ang lahat na nakakita sa eksena na ito ay nakaramdam ng isang matinding pandamdam sa kanilang mga pupil. Anong uri ng kapangyarihan ito? Habang pinakawalan ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto, ang lahat sa pader ng lungsod ay nakaramdam ng kakilakilabot ng kanyang espada. Kung ikukumpara sa tungkod ni Wang Sheng, ang nakakatakot na aura ay hindi mahina. Ding! Boom! Sa isang iglap sa ilalim ng mga mata sa pader ng lungsod, ang gintong tungkod at ang gintong liwanag ng espada ay malakas na nagbanggaan, at isang kulog na tunog ng banggaan ang umalangaw sa langit at lupa. Kasama ang tunog ng banggaan, lahat ay tumalon. Ito ay maaaring madama na ang kawalan sa harap nila ay nanginginig ng mabaliw, ang uri ng panginginig ay tila binabaluktot ang espasyong ito. Boom 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 boom. Bigla, kasunod ng nakakatakot na tunog ng banggaan, ang dalawang figure sa ere ay umatras ng paunti-unti sa parehong oras. Sa bawat pag-atras nila, magkakaroon ng nakakatakot na panginginig mula sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang kapangyarihan ay kumalat ng ligaw, at ang buong espasyo ay nasa hindi mapakilang kaguluhan. Kabanata 1432. Nang makita ang tagpong ito, ang mga mata ng maraming tao sa pader ng lungsod ay nanliit, at isang ekspresyon ng pagkamangha ang mabilis na dumaan sa kanilang mga mata, dahil si Yehan ay ligtas at maayos pagkatapos ng paghaharap kay Wang Sheng. Si Wang Sheng ay umatras ng ilang hakbang sa ere, at pagkatapos ay pareho silang tumingin sa malayo, ang masamang intensyon ay nag-aalburoto mula sa kanilang mga mata. Ang mga mata ay tuluyang natigilan, hindi makapagsalita, dahil hindi nila talaga maisip kung paano mapipigilan ng isang nasa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit-tao si Wang Sheng, isang master ng kaharian ng pagkakaisa. Sa ere, sina Lion Dynasty Wang Sheng at Yehan ay sabay na umatras, at sa bawat pag-atras nila, mayroong isang nakakatakot na panginginig mula sa kanilang mga paa, na umuugong na parang kulog, at ang buong kawalan ay nayanig ng puwersang ito. Nanginginig ng labis. Sa pader ng lungsod, ang mga mata ay puno ng pagkatakot, dahil hindi nila maisip kung paano mapipigilan ng isang nasa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit-tao ang nakakatakot na pag-atake ni Wang Sheng. Kulang ito sa tuktok ng huling yugto ng kaharian ng langit-tao at sa huling yugto ng kaharian ng langit-tao, at mas masahol pa ito ng isang malaking kaharian. Sa normal na pagsasalita, ang isang master ng kaharian ng pagkakaisa ay maaaring lubos na talunin ang isang grupo ng mga masters ng kaharian ng langit-tao. Ang pagitan nila ay isang natural na bangin na hindi maaaring tawirin. Master, walang puwang sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga batang masters ng Sammo Dynasty at Lion Dynasty na tumawa kay Yehan kanina, ay nagkaroon ng pamumula. Ang lalaking ito ay napaka-perverted. Natigilan si Xiao Yuangang, at ang tatlo sa kanila ay may mga ekspresyon din ng pagkabigla sa kanilang mga mukha, maliwanag na hindi nila inaasahan na ang lakas ni Yehan ay magiging ganito katapang. Sa pader ng lungsod, si Chuya ay mukhang walang pakialam, at may isang malamig na tingin sa kanyang walang pakialam na mga mata. Ang pagiging mas malakas ni Yehan, mas malaki ang banta na nararamdaman niya. Alam ng lahat ang tungkol kay Yehan, ngunit si Chuya na orihinal na mayabang ay unti-unting malilimutan. Ito ay isang tunay na mabangis na lalaki. Sabi ni Lin Wujun ng may paghanga. Hindi man lang pinabulaanan ni Dong Guoxuan ang kanyang mga salita. Matapos makita ang lakas ng kalaban, inalis nila ang kanilang paghamak. Siya ay talagang isang napakamabangis na tao. Hindi siya matatalo kapag hinarap niya si Wang Sheng ng harapan. Ito ang unang pagkakataon na napalampas ko siya, Yang Lei.
Unti-unting inalis ng master ng Sammo Dynasty's Hair Realm ang paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Lin Wu ay napunta kay Yehan, at pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang taong ito ay marahil isang henyo sa paglilinang. Sa pahayag na ito, nanginginig ang mga katawan ni na Dong Wuxuan at Yang Lei. Sila ay mga henyo sa paglilinang ng kapangyarihan. Napakalinaw nila kung ano ang kinakatawan ng apat na salitang ito. Ha! Hindi katakataka na ayaw ni Chu Huya sa lalaking ito. Tila nararamdaman niya na ang kanyang katayuan ay nanganganib. Huminga ng malalim si Dong Wuxuan at dahan-dahang pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Muli itong ipinroyekt sa katawan ni Yehan. Sa ere, si Yehan ay tumingin ng mariin, at tumingin kay Wang Sheng na may isang nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang galaw, ang dalawa ay mayroong isang malakas na layunin na pumatay na gumugulong sa kanilang mga katawan. Ang susunod na Yehan ay nagpagalit na kay Wang Sheng. Hindi katakataka na naglakas loob kang maging mayabang sa harap ko. Talagang minamaliit kita. Gayunpaman, ito ay isang pag-iinit lamang. Susunod, tiyak na papatayin kita at papatayin. Nagalit si Wang Sheng, at ang aura ng kaguluhan ay mabilis na inilabas mula sa kanyang katawan, tinatakpan ang mundo. Kung mararamdaman mo ito ng banayad, malalaman mo na ang kapangyarihan sa katawan ni Wang Sheng ay naging mas nakakatakot sa sandaling ito. Ang hayop ay nagigising, at malapit na itong sumabog ng isang kapangyarihan na sisira sa mundo. Mula sa bibig ni Yehan, dahan-dahan siyang nagbuga ng puting hangin. Hawak niya ang longevity sword sa kanyang kamay, at tinitigan si Wang Sheng nang may walang pakialam na mga mata. Isang matalim na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, tulad ng isang napakalaking baha na kumakalat. Matapos mabuo muli ang kanyang pangangatawan, ang katawan ni Yehan ay ganap na napalitan ng kapangyarihan ng ginto, at ang kanyang halaga ng pakikipaglaban ay tumaas, na umabot sa isang lubhang nakakatakot na antas. Isang master ng pagkakaisa lamang tulad ni Wang Sheng ang maaaring maging kalaban ni Yehan. Gintong mahiwagang tungkod, ipinagbabawal na kaluluwa. Sa isang iglap, ang nakakatakot na gintong tungkod sa kamay ni Wang Sheng ay nagtungo sa katawan ni Yehan at sumalakay sa kanya. Sa mundong ito, ang mga anino ng mga tungkod sa buong kalangitan ay parang mga anino ng espada, tinatakpan ang mundo. Sa sandaling ito, biglang nadama ni Yehan na ang kanyang katawan at maging ang kanyang kaluluwa ay nabilanggo ng isang nakakatakot na puwersa, at ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay hindi makasabay sa kanyang mga iniisip. Sinasabing ang gintong mahiwagang tungkod ni Wang Sheng ay may nakakatakot na kakayahang bilanggo ang kaluluwa ng kalaban. Tila, upang matalo si Yehan, ginamit pa ni Wang Sheng ang galaw na ito. Sa buong mundo, lahat ng mga mata ay nakatitig sa labanan ng dalawa ng hindi kumukurap. Ang dalawa ay pantay na tumugma sa galaw kanina, ngunit sa susunod na mas nakakatakot na banggaan, sino ang magiging mas mahusay? Ang oras ay tumitigil. Habang nabibilanggo ng nakakatakot na puwersang iyon, si Yehan ay sumigaw ng mahina sa kanyang puso, at ginamit ang kakayahang itigil ang oras. Sa isang iglap, ang dalawang kakayahang ito sa pagkabilanggo ay nagbanggaan sa kawalan, at isang mahiwaga at mahiwagang amoy ay agad na kumalat. Sa susunod na sandali, matapos gamitin ni Yehan ang kanyang kakayahang ihinto ang oras, ang puwersang nagbilanggo kay Yehan ay nawala, at ang tungkod na ibinagsak ni Wang Sheng patungo kay Yehan ay tila nakaranas ng isang kakila-kilabot na paglaban. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay nagiging napakabagal. Ang sitwasyon na ito ay nagdulot ng isang ekspresyon ng pagkatakot na lumitaw sa mga nakamamatay na mata ni Wang Sheng. Boom! Si Yehan ay humakbang, ang kanyang mga paa ay humakbang ng mariin sa kawalan, at pagkatapos, ang kanyang payat na katawan, tulad ng isang halimaw, ay sumugod, ang kapangyarihan ng ginto ay kumalat sa kalangitan, at ang gintong liwanag ng espada ay malapit ng durugan ang katawan ni Wang Sheng. Lahat sila ay pinaghihiwa-hiwa ng isang espada. Damn it! Lumayas! Isang dagandong na parang isang barbarong sinaunang hayop ang lumabas sa bibig ni Wang Sheng. Ang mga ugat ay sumabog sa kanyang noo, at isang alon ng kapangyarihan ay inilabas mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng epekto ng mabangis na halimaw, ang kakayahan ni Yehan na itigil ang oras ay sa wakas ay nasira ni Wang Sheng. Kabanata 1433. Gayunpaman, nang sirain ni Wang Sheng ang kakayahan ni Yehan na itigil ang oras, ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ni Yehan ay dumating na sa harap ni Wang Sheng, at ang malawak at marilag na kapangyarihan ay nagdulot kay Wang Sheng na tanggapin ang paglaban. Boom! Isang bagong pag-ikot ng nakakatakot na tunog ng banggaan ang kumalat sa pagitan ng langit at ng lupa. Ang tunog na iyon ay tila nagwasak sa langit sa itaas ng ulo, ito ay baliw at nakakatakot sa sukdulan.
Puff! Habang kumakalat ang nakakatakot na tunog ng banggaan, lahat ay nagulat na nakita ang katawan ni Wang Sheng na umatras sa ere, nagsusuka ng isang bangkos ng dugo ni Yin Hong na nagdulot ng isang ekspresyon na lumitaw sa kanyang mukha kaagad. Mayroong isang bahid ng pamumutla. Sa kabilang panig, ang katawan ni Yehan ay umatras din sa ere, ang kanyang mukha ay namutla din, at ang kamay na may hawak na espada ay hindi mapigil ang manginig. Gayunpaman, sa pangalawang banggaan, si Yehan ay halos nanalo. Nang makita ang umatras na figure ni Wang Sheng na nagsusuka ng dugo, ang lahat na nakakita sa tagpong ito ay muling nagulat at may mga pagkabigla sa kanilang mga mata. Naglaban sina Yehan at Wang Sheng, at ang huling resulta ay si Wang Sheng ang natalo. Kahit na si Yehan ay nanalo lamang ng kaunti, ito ay isang paligsahan sa pagitan ng dalawang tao na ang mga kaharian ay hindi pantay. Kung si Yehan ay umabot din sa kaharian ng pagkakaisa, anong nakakagulat na tanawin ang magiging iyon? Hindi mapigil ang magtaka ang lahat. Maglakas loob na isipin. Si Yehan ay nakipagkompetensya kay Wang Sheng, at sa wakas ay natapos sa pagkatalo ni Wang Sheng. Nang makita si Wang Sheng na sinusuportahan ng mga batang masters ng Laiyon Dynasty, ang pagkabigla sa mga mata ng lahat ay hindi pa rin nawawala, dahil mahirap talaga para sa kanila na paniwalaan na si Wang Sheng, na isang master ng kaharian ng pagkakaisa, ay matatalo sa kamay ng isang binata sa tuktok na estado sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit at tao. Gayunpaman, kahit na ayaw mong paniwalaan ito, ang mga katotohanan ay mga katotohanan, at ang katotohanan ito ay nakikita pa rin ng lahat. Ang paligsahang ito ay isang hindi pantay na pagganti, at ang wakas ay hindi inaasahan. Tulad ng inaasahan mula sa isang henyo sa paglilinang ng kapangyarihan, ang ganitong uri ng tao ay talagang nakakatakot. Si Lin Wu ay natatakot na palihim na pumuri sa kanyang puso, mayroon lamang 3 henyo sa paglilinang ng kapangyarihan sa Yao Guangyo at 10-10 bilyong nilalang, at ngayon, kasama na ang kaso ni Yehan, mayroong 4 sa kanila. Mararamdaman mo lamang ang pagkatakot sa ganitong uri ng tao kung makikita mo ito gamit ang iyong sariling mga mata. Sa ere, si Yehan ay huminga ng dahan-dahan, unti-unting pinatatag ang kumukulong dugo sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Wang Sheng na mayroon pa ring nakakatakot na layunin na pumatay sa kanyang mga mata. Ngunit ang nasugatang si Wang Sheng ay hindi naglakas loob na makipagkompetensya kay Yehan kahit na ang kanyang puso ay puno ng layunin na pumatay. Dahil, kung talagang gusto niyang makipagkompetensya kay Yehan para sa buhay at kamatayan, si Wang Sheng ay hindi ganap na sigurado. Bukod dito, kahit na mapatay niya si Yehan, siya ay malubhang masasaktan sa huli. Ito ay para sa kasalukuyang kapaligiran, anuman ang resulta, ito ay napakawalang katalinuhan. Siyempre, kung ang lakas ni Yehan ay katumbas lamang ng tuktok sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit-tao, matagal na sanang pinatay ni Wang Sheng si Yehan. Sa isang salita, hanggat mayroon kang sapat na lakas dito, walang sinuman ang maglakas loob na mang-api sa iyo ng basta-basta, kahit na gusto mo, kailangan mo itong timbangin ng mabuti. Snort! Gamit ang isang mabigat na pagsinga, si Wang Sheng ay lumingon at hindi na tumingin kay Yehan. Nang makita ito, isang pang-iinsulto ang dumaan sa mukha ni Yehan, at agad siyang kumaway, at ang 3 kay Leng Xingmo ay lumapit sa kanyang tabi, at ang 3 sa kanila ay sabay-sabay na nagwalas sa pader ng lungsod, tumayo sa pader ng lungsod, at tumingin sa paligid. Pagpunta sa unahan, mayroong isang walang laman na lupain, at sa ere, mayroon ding nakakatakot na demonic energy na nagngangalit sa sinaunang kapaligiran. Sa oras na ito, sa paningin ni Yehan, ang ilang mga figure ay lumitaw sa lupa sa harap niya. Binibilang ang mga ito ng detalyado, mayroong higit sa 100 ng mga figurang ito, at ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng napakalaking demonic energy. Ito ay ang mga figurang ito ay parang mga naglalakad na bangkay na walang layuning gumagala pabalik-balik sa lupa. Demonyong tao. Ang mga mata ni Leng Xingmo ay nakatitig, at sinabi niya, "Hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga halimaw na ito. Kapag nakilala mo ang mga taong ito na nawalan ng isip, ang pinakamahalagang bagay na dapat bantayan ay ang demonic energy sa kanilang mga katawan." Sinasabing ang mga halimaw na ito ay mahusay sa paglikha ng mga tao at demonyo, sa sandaling sila ay salakayin ng demonic energy sa kanilang mga katawan, magiging katulad nila sa huli, ang mga tao ay hindi tao, ang mga demonyo ay hindi demonyo. Ang mga taong ito at mga halimaw ay napakalakas, at mahirap para sa isang master sa kaharian ng pagkakaisa na makuha sila. Kung makakaharap mo sila, mag-ingat. Hindi kalayuan kina Yehan at iba pa, ang tinig ni Zia Hanyo ay narinig, at lumingon siya kay Yehan. Han at ang iba pa ay tumingin dito.
Nang marinig ito, si Yehan ay yumuko at nagsabi, "Salamat sa binibining hanyo sa pagpapalam sa akin." Nang makita ito, isang hindi pagkagusto ang sumulyap sa mukha ni Chuuya, at sinabi niya, "Hanyu, alagaan mo kami, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga walang kabuluhang tao." Isang buntong hininga ang nanggaling sa bibig ni Zia Hanyo, at palihim siyang umiling. Si Chuuya ay naging pinakamahusay na henyo ng Great Chu Dynasty ng napakatagal, na nagdulot sa kanya na ayaw na mahigitin ng sinuman. Ang paninibugho kay Yehan ay naging mas matindi. Tungkol sa mga salita ni Chuuya, kinuha ito ni Yehan ng basta-basta. Ayos lang kay Chuuya na makita na siya ay nagagalit, ngunit mas mabuting huwag siyang harapin, kung hindi, hindi niya papansinin ang katayuan ng kabilang partido bilang prinsipe ng Great Chu Dynasty. Sa pader ng lungsod, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa mga halimaw sa labas ng pader ng lungsod, walang magawa. Ang mga halimaw na ito ay napakamakapangyarihan, at mayroong higit sa 100 sa kanila. Kahit na ang mga masters ng estado ng pagkakaisa ay wala silang magagawa sa kanila. Kung gusto nilang masira ang antas na ito, oo, mahirap para sa lahat dito. Sa oras na ito, sa likuran ng karamihan, isa pang tao ang dumating dito. Kabanata 1434. Nang marinig ang tunog ng paglagos sa hangin, lahat ay tumingin sa likuran, sina Yehan at ang iba pa ay tumingin din. Sa kanilang pagkagulat, sina Daotong at Chuwazan ang dumating. Isang pangkatang nabuo sa mahiwagang larangan ng digmaan. Hehe, may mga lalaking nag-iisa na naman. Nang makita ito, lahat ay tumawa sa kanilang mga puso. Tumayo, sumuko, o mamatay. Bigla, habang sina Daotong at Chuwazan ay malapit ng manako ang pader ng lungsod, isang makapangyarihang tinig ang umalangaw-ngaw sa pader ng lungsod ng walang kabuluhan. Mayroong walang hangganang kay-abangan sa tinig na iyon, at ito rin ay isang nakamamatay na tinig. Nakakagulat. Nang marinig ang mga salitang ito, sina Daotong at Chuwazan ay agad na tumigil, at tumingin kay Wang Sheng nang may malulungkot na mga mata. Naprovoke ba nila ang taong ito? Si Wang Sheng ay natalo ni Yehan kanina, tila gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa 2 taong ito ngayon. Nang makita ang tagpong ito, lahat ay nag-isip sa kanilang sarili. Bakit kami dalawa makikinig sa iyo? Malamig ang tingin ni Daotong, kahit na ang kabilang partido ay isang master ng pagkakaisa, hindi pa rin siya natatakot. Kung hindi ka makikinig sa akin, ay padadalo ko kayong dalawa sa impyerno. Ang mukha ni Wang Sheng ay mabangis, at ang galit sa kanyang puso ay nag-aalala na wala siyang mapuntahan. Hawak ang isang gintong tungkod, ang santo ay lumabas muli, at ang nakakatakot na aura ng pamimilit ay binalot sina Daotong at Chuwazan. Kahit na nasugatan siya sa ilalim ng mga kamay ni Yehan, sina Daotong at Chuwazan ay kailangang harapin. Parehong Zun at Zun ay nagkusko sa isa't isa ng higit pa sa sapat. Naramdaman ng nakakatakot na pamimilit na inilabas mula sa katawan ni Wang Sheng, ang mga ekspresyon ni na Daotong at Chuwazan ay biglang nagbago, at tiningnan nila ang mga posisyon ni na Chuuya at iba pa sa pader ng lungsod. Gayunpaman, nahaharap sa mga mata ni na Daotong at Daotong, si Chuuya ay hindi man lang natinag. Para sa kanya, hindi niya kailangang protektahan ang mga hindi sumusunod sa kanya, kahit na ang isa sa kanila ay ang kanyang sariling nakababatang kapatid, hindi niya gagawin iyon. Wuya! Nang makita ang hindi natinag na si Chuuya, kumunat ang noo ni Zia Hanyo. Sa sandaling ito, kahit na ang mga eksperto mula sa panlabas na lungsod ay may ilang opinyon kay Chuuya. Wala silang pagtutol sa pagtulong kay Yehan, ngunit sina Daotong at Chuwazan ay mula rin sa imperial na lungsod ng Great Chu Dynasty. Magaan na sinabi ni Chuuya, hayaan silang lutisin ito sa kanilang sarili, walang sino man ang pinapayagang makialam. Sa isang iglap, ang mga alon ng mabaliw na kapangyarihan ay nagtipon na sa gintong tungkod sa kamay ni Wang Sheng, at itinaas niya ito ng mataas, na may intensyong patayin sina Daotong at Chuwazan gamit ang isang suntok. Sina Daotong at Chuwazan ay may mga seryosong mata, si Chuuya ay hindi tumulong sa kanila, maaari lamang nilang lutisin ito sa kanilang sarili ngayon. Kung hindi ka susuko, mamatay ka. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang iyong sarili sa pagpapakita sa maling oras. Malamig na umienjeo si Wang Sheng, at ang gintong tungkod na itinaas niya ng mataas ay nanginginig, at malapit nang gumalaw patungo kina Daotong at sa dalawa pa. Basagin ito ng husto. Gayunpaman, nang malapit ng atakihin ni Wang Sheng sina Daotong at ang iba pa, isang nakasisilaw na pilak na liwanag ang biglang lumiwanag sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako bibigyan ng kaunting mukha? Si Yehan ay naglakad-lakad, ang kanyang espada ay hinugot na ng kalahating pulgada, at ang malamig na liwanag mula rito ay nahuhulog sa mukha ni Wang Sheng.
Ang nagyayelong pilak na liwanag ay lumiwanag sa kanyang mukha na nagdulot sa puso ni Wang Sheng na puno ng layunin na pumatay. Bigla siyang tumingin patungo sa posisyon ni Yehan. Sa sandaling ito, si Yehan ay naglakad-lakad at hinugot na niya ang longevity sword pagkatapos ng kalahating pulgada, ang malamig na liwanag mula sa espada ay nahulog sa mukha ni Wang Sheng. Kumusta naman ang pagbibigay sa akin ng kaunting mukha? Naglakad-lakad si Yehan, tumingin kay Wang Sheng, at mahinahong nagsabi. Siya na naman ang lalaking ito. Tila gusto niyang iligtas ang dalawang iyon mula sa mga kamay ni Wang Sheng. Hehe, ang lalaking ito na si Wang Sheng ay talagang malas. Maaari niyang makasalubong si Yehan kahit anong gusto niyang gawin. Nang makita ang tagpong ito, lahat ay palihim na tumawa. Yehan. Tumingin sina Daotong at Chu Wuzhen kay Yehan, at may isang pahiwatig ng pasasalamat sa kalaliman ng kanilang mga mata. Nahaharap kay Wang Sheng, isang master ng pagkakaisa, si Yehan ay naglakas loob na tumayo para sa kanila. Para sa biyaya ng pagliligtas ng buhay, ang ganitong uri ng pag-uugali ay mas mapagmahal at matuwid kaysa kay Chu Wuya. Kapatid na Daotong, kanyang kamahalan ang ikatlong prinsipe. Yumuko si Yehan sa dalawa sa kanila, iniwan si Chu Wuzhen, sa katunayan si Yehan ay may magandang impresyon kay Daotong, kung dahil sa kanyang sarili na si Wang Sheng ay nagalit kina Daotong at iba pa, si Yehan ay tiyak na ayaw makita ang ganyang bagay na mangyari. Ikaw, huwag mo akong pilitin. Tinitigilan ni Wang Sheng si Yehan ng may malulungkot na mga mata, at ang kanyang gwapong mukha ay naging medyo baluktot. Sabi ni Yehan, Wang Sheng, kasama ako dito, hindi mo sila maaari hawakan, bakit hindi mo ako bibigyan ng mukha? Dapat mong malaman na kung tayo ay maglalaban muli, ito ay magiging isang labanan ng buhay at kamatayan. Nang marinig ito, si Wang Sheng ay bumantong hininga ng mabigat, itinuro si Yehan at sinabi, may lakas ka ng loob, sa sandaling makalabas ka sa larangan ng digmaang ito ng espada ng demonyo, papatayin kita. Kabanata 1435. Matapos sabihin ito, si Wang Sheng ay bumalik muli sa pader ng lungsod, at nakipaglaban muli kay Yehan. Wala talaga siyang kumpiyansa, at hindi siya naglakas loob na gumawa ng krimen gamit ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang layunin ay ang makapasok sa sekta ng espada, at hindi siya dapat makipaglaban sa larangan ng digmaang ito ng espada ng demonyo. Mayroong isang maliit na aksidente sa loob, kahit na gusto niyang patayin si Yehan, kailangan niyang makalabas sa larangan ng digmaan ng espada ng demonyo. Nang makita na walang palabas na mapapanood, lahat ay nag-iwas ng tingin isa-isa, at muling tumitig sa mga halimaw sa labas ng pader ng lungsod. Yehan, salamat. Sina Daotong at Chu Wuzhen ay lumapit sa tabi ni Yehan, at tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Nahaharap kay Wang Sheng, alam ni na Daotong at iba pa na sa sandaling makipagkompetensya sila sa isang master na tulad ni Wang Sheng, ang kanilang tsansa na manalo ay napakataas. Mababa, maaari pa silang mamatay sa mga kamay ng kalaban, ngunit tinulungan sila ni Yehan na malutas ang krisis gamit ang isang pangungusap lamang. Ngumiti si Yehan at sinabi, lahat tayo ay sabay na umakyat mula sa ikalawang pag-ikot, at dito dapat tayong magtulungan. Tama iyon, hindi tulad ng ibang tao, si Daotong ay dating tinatrato siya bilang isang kalaban ng walang kabuluhan. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa layunin ni Daotong na higaitan siya. Walang pakialam na sinulyapan ni Daotong si Chu Wuya, ayos lang kung hindi siya tinulungan ng kabilang partido, ngunit si Chu Wuya ay hindi lamang walang pakialam sa mga mata ng dalawa na humihingi ng tulong noon, ngunit ipinagbawal din ang ibang mga miyembro ng Great Chu Dynasty na lumapit. Mayroon ng kaunting pag-unawa si Yehan sa uri ng tao na si Chu Wuya. Hindi lamang siya mapagmataas at mayabang, ngunit malamig din ang dugo at walang awa na hindi pinapayagan ng sinuman na sumuway sa kanya. Yehan? Tila natatakot sa iyo ang lalaking iyon kanina. Tanong ni Chu Wuzhen nang may naguguluhang ekspresyon. Iyon ay dahil ang lalaking iyon ay natalo ng aking kapatid na si Ye kanina, syempre hindi na siya naglakas loob na makipaglaban muli sa aking kapatid na si Ye. Mayabang na sabi ni Mo Feiwo. Nang marinig ang mga salitang ito, parehong nagulat sina Daotong at Chu Wuzhen. Si Yehan ay talagang natalo ang isang master ng kaharian ng pagkakaisa. Pervert. Tumingin sina Daotong at Chu Wuzhen sa isa't isa, at pareho silang bumantong hininga ng may damdamin. Lahat, hindi solusyon para sa atin ang patuloy na paggastos dito. Ngayon ay may 6 na kampo tayo dito. Sa palagay ko hindi natin dapat sundin ang ating sariling landas. Kung gusto nating malampasan ang hadlang na ito, dapat tayong magkaisa upang magkaroon ng pag-asa. Sa oras na ito, nakita ko si Lin Wuzhou ng Chanwo Dynasty na nagsalita. Nang marinig ang kanyang sinabi, ang mga mata ng lahat ay lumiit.
Lahat dito ay may kanya-kanyang multo. Mayroong ba talagang gustong magkaisa? Lin Wuwei, hindi imposible na magkaisa, ngunit ayaw kong lokohin sa kalahati. Lahat tayo ay mga karibal dito, at alam ng lahat kung anong uri ng mga iniisip ang sinuman. Magana sinabi ni Yang Lei ng Sangmo Dynasty. Ang mga salitang ito ay nagdulot sa maraming tao na palihim na tumango. Dito, maliban sa kanilang mga kanya-kanyang kampo, walang sino man ang tapat na magtitiwala sa isa't isa. Nang marinig ito, magana sinabi ni Lin Wufir, alam ko kung ano ang ikinababahala ng lahat, ngunit ito lamang ang paraan upang pumunta kung gusto mong makapasa sa antas ng mga demonyong tao, kaya ngayon ay dapat tayong magtiwala sa isa't isa. Alamin kung mayroon kang ibang magagandang ideya. Nang marinig ang mga salita ni Lin Wu, ang nakapaligid na lugar ay malungkot at tahimik. Sumasang-ayon ako, sabi ni Dong Wuxian, tama si Lin Wuju, walang ibang paraan, ngunit hayaan mo akong paalalahanan muna ang lahat, kung mayroong gustong mandaya sa akin sa gitna ng daan, isusuko niya ang pagkakataong makapasok sa Jansong. Papatayin ko rin siya. Habang nagsasalita, isang malamig na layunin na pumatay ang sumibol mula sa katawan ni Dong Wuxian. Sumasang-ayon din ako, malamig ang mukha na sabi ni Wang Sheng. Chuwuya, kumusta ka naman? Matapos sumang-ayon si Wang Sheng, tiningnan ni Lin Wazi si Chuwuya. Wala akong pagtutol. Magana sumagot si Chuwuya. Kapatid, nagtataka ako kung handa ka bang magkaisa upang malampasan ang pagsubok na ito. Patuloy na tumingin kay Yehan si Lin Wusao at nagtanong. Sabi ni Yehan, hanggat kaya mong ipasa ang pagsubok na ito, syempre kaya mo. Nang marinig ito, sinabi ni Lin Wuju, dahil walang pagtutol ang lahat, iminumungkahi ko na ang pinakamalakas na tao sa 6 na kampo ang manggana sa labanan, at ang iba ay magtutulungan. Ang ating layunin ay hindi upang patayin ang mga halimaw na ito, ngunit upang magmadali sa antas na ito, kaya sa sandaling mayroon kang pagkakataon na magmadali dito, hindi ka dapat handang makipaglaban. Sabi ni Dong Wuxian, dahil ganoon nga, simulan na natin. Sa sandaling dumilim, ang mga demonyong ito ay magiging mas baliw, at magiging mas mahirap silang harapin. Nang marinig ito, tiningnan ni Lin Wusao ang lupain sa harap niya, at sa kanyang mga mata, isang kamangha-manghang espiritu ng pakikipaglaban ang sumulpot, na nagdulot sa mga mata ng mga nakaramdam ng aurang ito na mag-concentrate. Si Lin Wu ng Chanwu Dynasty walang takot, walang nakakaalam dito kung gaano siya kalakas. Buzz buzz buzz. Sa isang iglap mula sa 5 tao, sina Wang Sheng, Dong Wuxian, Yang Lei, Chuwuya, at Yehan, mayroong isang umaapaw na aura na namumulaklak, na gumugulo sa sitwasyon. Kabanata 1436. Sabi ni Yehan, Kuya Leng, kapatid na Daotong, huwag kayong magkakahiwalay mamaya, at saka, protektahan ang babaeng ito na si Fei Wo para walang mangyaring aksidente. Sabi ni Daotong, Yehan, bilang isang pinuno, kailangan mong mag-ingat sa iyong sarili. Narito ako para tumulong sa iyo. Gawin na. Sa isang iglap kasunod ng utos ni Lin Wuwei, sa pader ng lungsod, 6 na malalakas na figure ang nakitang sumugod sa lupa sa harap nila, at kasunod ng kanilang mga galaw, ang mga taong iyon at mga demonyo sa lupa ay agad na nagkagulo. Tumakbo sila ng ligaw sa lupa, at ang napakalaking demonic energy ay sumibol mula sa kanilang mga katawan. Ang kakilakilabot na demonic energy ay sumulpot mula sa mga tao at mga halimaw sa itaas ng lupa, at ang napakalaking demonic energy ay inilabas, na nagdulot sa buong mundo na tila dumidilim sa isang iglap. Sa kawalan, ang makapangyarihang mga figure ng 6 na landas ay parang kulog at kidlat. Sa ilalim ng ganitong uri ng mabangis na bilis, nagbanggaan sila sa demonyo sa isang iglap. Gupit! Bigla, isa-isa ang nakakatakot na pag-atake ang tumama na nakatutok sa mga halimaw na parang kidlat. Ho! Mula sa mga bibig ng mga demonyo, ang mga nakakagulat na kaguluhan ay nanggaling sa kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay naging isang nakakatakot na itim, tulad ng isang walang hanggang bangin, kung saan walang bakas ng dahilan ang makikita, at ang demonic energy ay gamulong sa pagitan ng langit at lupa. Nakita ko silang nagpadala isa-isa, nagbabanggaan sa 6 na masters gamit ang kanilang laman at dugo. Rumble! Bigla, isa-isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa mundong ito, at ang mga pag-atake ng 6 na tao ay tumama sa mga katawan ng mga halimaw na iyon, ngunit ang mga halimaw na iyon ay lumaban gamit ang kanilang laman at dugo, at sila ay ganap na hindi nasaktan. Sila ay baliw at mainitin ang ulo, isa-isang ang mga figure ng tao at demonyo ay tumalon ng mataas, at ang kanilang mga nakakatakot na kamao ay tila sisire sa lahat ng bagay sa mundo. Kasama ang kanilang mga galaw, ang napakalaking demonic energy ay binalot ang 6 na tao sa kawalan.
Magsipagsabog. Sigaw ni Lin Wufier, at lumutang pabalik sa kawalan, iniiwasan ang head-on collision sa mga demonyo. Ang iba pang 5 masters ay nagkalat din sa kawalan, bawat isa ay nakatayo sa kawalan, pinapanood ng may seryosong mga mata. Mula sa mga taong demonyo na nanakaw, naramdaman ng lahat ang isang puwersa na kinatakutan nila na kumakalat sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit sa oras na ito, sa direksyon ng pader ng lungsod, ang mga figure ay lumipad sa kalangitan, at ang mga tao mula sa 6 na kampo ay tumayo rin sa kawalan, na pinapanood ang mga halimaw na iyon ng may hindi mapapantayang seryosong mga mata. Sa ilalim ng paningin ng lahat, ang nakakatakot na mga taong halimaw ay parang mga naglalakad na bangkay na nawalan ng isip, at ang lahat ng 12-12 ng mga taong halimaw ay nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Buzz. Sa isang iglap, ang mga alon ng napakalaking demonic energy ay naging nakakatakot na pag-atake, sinakop ang kawalan, at ang mga pag-atake na iyon ay mabilis na binomba sina Lin Wuji at ang 6 na masters. Magsabay-sabay na bumaril, maghanap ng mga pagkakataon para sumugod. Matapos magsalita, ang 6 na masters ay naglakad-lakad sa kawalan, ngunit ang kanilang tila mabagal na mga hakbang ay nakilala ang nakakatakot na pag-atake ng mga tao at mga demonyo sa isang iglap, at sa likuran ng 6 na masters, ang kalangitan na puno ng mga figure ay sabay-sabay ding bumaril, isa-isang umaatake kay Wu Xiao Tiandi, sumabog patungo sa pangkat ng mga halimaw. Boom! Sa panahon ng malaking labanan, isang kakilakilabot na banggaan ang naganap sa kawalan. Ang 6 na masters, ang 6 na kampo at ang grupo ng mga demonyo ay mabilis na nagbanggaan, at isang nakapipinsalang alon ng hangin ang dumaan sa kalangitan, na nagdulot sa buong kawalan na mabaliw. Ang pagsabog, nanginginig. Lahat ay mabilis na umatras sa sandaling ito, na nakatingin sa unahan. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang mga demonyong iyon ay tila mga halimaw na hindi kayang patayin. Ang balat at laman ay lahat ay napunit, ngunit sila ay galit pa rin, at ang hininga ng pagpatay na sinamahan ng napakalaking demonic energy ay umaatake muli sa lahat. Gawin na, ikalat sila, maghanap ng mga pagkakataon para sumugod. Ang 6 na masters ay kumilos muli, at ang walang katapusang kapangyarihan ng 6 na landas ay sumabog sa kawalan, na mabilis na nagwawalis sa isang paraan na parang pagwawalis sa mundo. Sa likuran ng 6 na masters, ang natitira pang mga tao ay naglunsad din ng pag-atake, sa buong kalangitan. Lumilipad, nababalot sa mga demonyo. Ho! Ang galit na tunog ng taong demonyo ay nagpaalog sa langit, at ang napakalaking demonic energy ay nagtipon sa isang nakakatakot na higanteng kalasag na parang itim na ulap. Sa isang iglap, ang mga pag-atake ng lahat ay mabilis na tumama sa napakalaking demonic energy. Sa higanteng kalasag na nabuo, at pagkatapos, sa ilalim ng nakapipinsalang epektong ito, ang mga bitek ay lumitaw sa higanteng kalasag na iyon, sumabog, na nagdulot sa mga katawan ng mga tao at demonyo na umatras sa buong kalangitan dahil sa epekto. Isang magandang pagkakataon ngayon, Terena. Nang makita ang tagpong ito, isa-isang umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa kalangitan, at lahat ay mabilis na sumugod. Ngayon ang mga nakakatakot na tao at mga halimaw ay nahiwalay. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito upang sumugod, mahirap maghanap ng pagkakataon. Gayunpaman, ang reaksyon ng lahat ay mabilis. Ang mga halimaw na iyon ay mga halimaw na hindi kayang patayin. Ang mga silwete ng mga tao at mga halimaw ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw, na umuugong sa kalangitan, at pagkatapos, ang kanilang mga katawan ay sumugod na parang mga kanyan. Pagpasok sa karamihan, ang pares ng mga mahiwagang kamao ay sumabog, pinatay ang higit sa 100 tao sa isang iglap. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagdulot sa mga katawan ng mga taong tinamaan nila na direktang sumabog, at sila ay nasa isang estado ng kamatayan. Napakakatakot. Hindi maganda, ang Empress. Ang malalim na tinig ni Lin Wu ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kabanata 1437. Agad, ang 6 na masters ay sumugod sa gitna ng karamihan, lumalaban sa pagpatay ng mga demonyong iyon. Gupit, sa kalangitan, si Yehan ay humiwa sa isang taong demonyo gamit ang isang nakakatakot na espada, at ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay bumagsak, na direktang tumama sa taong demonyo, ngunit ang huling resulta ay nagdulot kay Yehan na maging napakasaya. Nagulat, ang kanyang gintong kapangyarihan ay tumama sa katawan ng taong demonyo, at sinaktan lamang nito ang balat ng kalaban. Ang pinsalang ito ay hindi mahalaga sa taong demonyo. Anong klaseng katawan ito? Nanginginig ang puso ni Yehan, at nagmadali siyang umatras. Kung lalapitin siya ng halimaw na iyon, gamit ang kanyang kakaibang katawan, hindi maglakas loob sabihin ni Yehan na makaka-atres siya ng walang sugat.
Sa ilang iba pang direksyon sa pagitan ng langit at lupa, sina Lin Wuwei at iba pa ay mabilis ding umatras. Ang mga tao at mga halimaw na ito ay napakalakas kaya ang mga eksperto na tulad nila ay hindi naglakas loob na makipaglaban sa kanila ng malapitan. Takbo! Sa sandaling ito, nang makita na lahat ay nakapasa na sa antas ng mga demonyo, sina Lin Wuwei at iba pa ay nagmadaling sumugod patungo sa kawalan sa malayo upang makatakas sa mga pag-atake ng mga demonyong ito. Si Yehan ay kasama rin sa kanila. Sa likuran nila, 10-10 taong halimaw ang nagngangalit ng ligaw, hinahabol sila ng mabilis. Tawa. Bigla, isang sinag ng liwanag ng espada ang sumabog patungo kay Yehan sa kawalan. Ang sinag ng liwanag ng espada ay parang isang nakakagulat na kabayo, hindi maisip na makapangyarihan, na humaharang sa daan ni Yehan. Chuwuya, dapat kang mamatay. Nang makita ang nakakatakot na espada na papalapit, ang mga mata ni Yehan ay napuno ng layunin na pumatay. Ang bastardo na si Chuwuya ay talagang lililim sa kanya sa kritikal na sandaling ito. Sa isang iglap, si Yehan ay humiwag gamit ang kanyang espada, pinatay si Chuwuya. Si Wuya ay lumalaban sa nakamamatay na espada. Lumingon si Chuwuya at tumingin sa malayo, isang malamig na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Gusto mo akong patayin, Yehan? Pag-usapan natin ito pagkatapos mong makaligtas sa pag-atake ng mga halimaw na iyon. Sa likuran ni Yehan, may mga figure ng mga taong demonyo na parang mga Diyos na demonyo. Sa sandali ng pagkaantala ni Yehan, ang mga taong demonyo na ito ay lahat ay sumugod sa likuran ni Yehan, at ang napakalaking demonic energy ay binalot si Yehan, isa-isang ang mabangis na pag-atake ay tumama na sa katawan ni Yehan. Bang 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 bang! Sa isang iglap, 4 na magkakasunod na nakakatakot na pag-atake ang tumama sa likuran ni Yehan. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay lumipad pasulong ng hindi sinasadya na parang isang pagtatalo na may sirang linya, at isang agos ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Derain ito. Ang nakakatakot na mga pag-atake mula sa taong demonyo ay tumama sa katawan ni Yehan. Ang nakakatakot na puwersa ng pagkawasak ay nagdulot kay Yehan na magsuka ng dugo, at nagdusa ng isang hindi maisip na malubhang pinsala sa isang iglap. Chuwuya, sobra ka na. Nang makita si Yehan na inaatake ng halimaw, isang malulungkot na tingin ang sumulyap sa mga mata ni Lin Wu, at malamig siyang tumitig kay Chuwuya. Pagkatapos lumabas, si Chuwuya ay talagang lililim kay Yehan sa huling sandali, na nagdulot sa kanya na mahulog sa isang desperadong sitwasyon. Ito ay isang personal na alitan sa pagitan ko at niya, hindi ito dapat alagaan ni Lin Wuju. Malamig na umi-NGO si Chuwuya, at nagpatuloy sa pagsulong. Sa ilalim ng pag-atake ng mga demonyong iyon, natatakot akong mahihirapan siyang mabuhay. Sinulyapan ni Dong Wuxu ang si Yehan, at sumugod din patungo sa kanya. Ngayon na si Yehan ang target ng mga demonyo, mas ligtas sila. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kakilakilabot na pag-atake ng mga halimaw na iyon, naramdaman lamang ni Yehan na parang sesabog ang kanyang katawan, ang kanyang mga laman loob ay lahat ay naalis sa lugar dahil sa pag-atake, at nakaramdam siya ng kabaliwan. Ang kapangyarihan ay nagngangalit sa katawan ni Yehan, at ito ay mga guhit ng demonic energy na mabilis na sumisira sa sigla ni Yehan. Ngunit sa sandaling ito, sina Leng Xingmo at ang iba pa ay tumakas na sa isang malayong lugar, at hindi na makita ni Yehan ang kanilang mga figure, kaya sina Leng Xingmo at ang iba pa ay hindi alam na si Yehan ay nagdurusa sa nakakatakot na pag-atake ng demonyo sa sandaling ito. Sampain si Chuwuya, papatayin kita. Ang layunin na pumatay sa puso ni Yehan ay napakalaki. Matapos matanggap ang kakilakilabot na pinsalang ito, sa sandaling tumigil si Yehan, tumakbo siya ng desperado sa isang direksyon. Kahit na ang kanyang katawan ay nagdusa na ng kakilakilabot na mga pinsala, hindi naglakas loob huminto si Yehan, hindi siya maaaring mamatay sa larangan ng digmaang espada ng demonyo na ito. Sa likuran ni Yehan, ang mga dagendong ng mga taong demonyo ay nagpaalog sa langit at lupa, hinahabol at pinapatay si Yehan ng mabilis. Ang napakalaking demonic energy ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa, na nagdulot sa isipan ni Yehan na maging mas malinaw nang siya ay malubhang nasugatan. Hindi naglakas loob na pabayaan kahit isang sandali, ito ay isang nakakatakot na paniniwala na hindi susuko ng basta-basta kahit sa mga desperadong sitwasyon. Sa kalangitan, ginamit na ni Yehan ang Taisho 100 steps sa sukdulan, at halos makikita lamang ang mga after image na dumadaan sa kalangitan. Sa ilalim ng bawat hakbang, mayroong distansya na 100 metro, at sa likuran ni Yehan, kahit na ang mga halimaw na iyon ay mabangis pa ring hinahabol si Yehan, ngunit kung ikukumpara kay Yehan sa bilis, ang mga halimaw na ito ay walang halatang bentahe. Unti-unti, si Yehan ay lumayo na sa mga halimaw na ito.
Nang ang mga halimaw sa likuran ni Yehan ay maging isang maliit na itim na tuldok, si Yehan ay direktang bumaba mula sa kalangitan at nagtago sa isang hanay ng mga bundok. Ang taong demonyo na may dala ng napakalaking demonic energy ay lumipad. Nang makita ito, si Yehan ay bumantong hininga, at agad, isang bangkos ng dugo ang muling lumabas mula sa kanyang bibig. Ang kakilakilabot na pinsala at matinding sakit sa kanyang katawan ay nagbaluktot sa mukha ni Yehan. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng demonyo kanina, ang lahat ng mga laman loob sa katawan ni Yehan ay naalis sa lugar. Bukod dito, sa sandaling ito, sa katawan ni Yehan, ang mga alon ng nakakatakot na itim na enerhiya ay sumisira sa mga meridian ni Yehan at lumalangoy sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng pagkawasak ng nakakatakot na itim na enerhiyang ito, ang katawan ni Yehan ay parang mayroong isang kakilakilabot na masamang espiritu sa hangin. Kabanata 1438. Demonic Energy. Seryoso ang mga mata ni Yehan. Tinamaan siya ng isang demonyo kanina, at ang kanyang katawan ay sinalakay na ng nakakatakot na demonic energy na iyon. Nang isipin ng mga kahihinatnan ng pagsalakay ng demonic energy, ang pagiging seryoso sa mukha ni Yehan ay lalong lumala. Ayaw niyang maging tulad ng mga demonyong iyon, isang katawan na walang malayang pag-iisip. Agad, nakakita si Yehan ng isang nakatagong yungib sa mga bundok kung saan nagsimulang gamutin ni Yehan ang kanyang mga sugat. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto ay mabilis na umapaw sa kanyang katawan, tumatagos sa 8 pambihirang meridian na parang isang alon, at sinupil ang demonic energy na sumire sa mga meridian ni Yehan. Sa sandaling inilipat ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto, ang demonic energy na nakaupo sa katawan ni Yehan ay marahas na sumabog. Buzz. Ang nagkakagulong demonic energy ay tila isang hindi mapipigilang pagkabaliw, na nagngangalit ng mabilis sa katawan ni Yehan, na nagpapahirap sa gintong kapangyarihan ni Yehan na supilan ang nakakatakot na demonic energy na ito. Sa isang iglap naramdaman lamang ni Yehan ang isang hindi kayang tiisin na sakit ay tumama, ang mga meridian sa kanyang katawan ay tila nasasira isa-isa, ang sakit ay halos magparamdam kay Yehan na mahina. Something. Supilin mo ako. Sumigaw si Yehan sa kanyang puso, at ang mga ugat sa kanyang noo ay sumabog. Ang kapangyarihan ng ginto ay naging baliw din sa sandaling ito, sinupil ang demonic energy sa katawan ni Yehan. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay tila naging isang larangan ng digmaan. Dalawang nakakatakot na puwersa ang nagkompetensya sa kanyang katawan, at naglaban kayo para sa isa't isa ng hindi sumuko. Sa sitwasyong ito, ang kakayahan ni Yehan na tiisin ang sakit ay umabot sa isang kritikal na punto, ang kanyang mukha ay ganap na walang dugo, na parang siya ay isang pasyenteng may malubhang sakit. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kapangyarihan ng ginto at ang nakakatakot na demonic energy na nagkompetensya sa isa't isa sa katawan ni Yehan ngayon, hindi ordinaryong kapangyarihan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil ng Jinjili, ang demonic energy na sumalakay sa katawan ni Yehan ay napakalakas din, at nagawang lumaban at makipagkompetensya dito sa ilalim ng pagsupil ng Jinjili. Ang tagpong ito ay nagdulot sa puso ni Yehan na lumubog. Ang demonic energy na ito ay napakalakas, kung hindi niya ito pipiliting ilabas sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon, ito ay haantong sa malubhang problema sa huli o maaga. Ang mga taong iyon ay parang mga demonyo. Yehan, linisin ang mga demonic chi na ito, kunin ang mahiwagang kapangyarihan mula rito, at gamitin ito para sa iyong sarili. Bigla, habang tinitiis ni Yehan ang ganitong uri ng sakit, ang tinig ni Suzaku ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan, agad na ginaising ang antok na isipan ni Yehan. Paglilinis ng mahiwagang enerhiya, paglilinis ng mahiwagang kapangyarihan. Nanginginig ang puso ni Yehan, ngunit sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, si Yehan ay walang oras upang magtanong kung bakit, halos likas na ugali, si Yehan ay sumunod na sa mga salita ng banal na hayop na Suzaku, ang mga hibla ng gintong kapangyarihan ay ang katawan ni Yehan ay naging tahimik at bumalik sa katahimikan. Walang pagsupil ng kapangyarihan ng ginto, ang mga itim na demonic energy na iyon ay naging mas walang pakialam sa katawan ni Yehan, mabangis na sinisira ang katawan ni Yehan at sinisira ang kanyang mga meridian. Gayunpaman, sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, ang isipan ni Yehan ay dahan-daang nahulog sa mga itim na demonic energy na ito, at nagsimulang linisin ang mga ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Dahil ang mga itim na demonic energy na ito ay mahirap supilan, pinilit niya ang mga ito sa labas ng kanyang katawan ngayon, si Yehan ay maaari lamang makinig sa mga salita ng banal na hayop na Suzaku, at hayaang dumaloy ito ng natural upang linisin ang mahiwagang enerhiya at kunin ang mahiwagang kapangyarihan.
Anuman, ang pangunahing layunin ng mga mahiwagang enerhiyang ito ay ang sakupin ang katawan ni Yehan, at si Yehan ay gumagalaw na ngayon patungo sa gawin ito. Habang ang isipan ni Yehan ay dahan-daang nanatili sa itim na demonic energy, sa isang iglap, ang demonic energy na tila napakabaliw at puno ng madilim na aura ay unti-unting kumalma. Sa lupa sa labas ng pader ng lungsod, sa sandaling ito, ang ilang mga figure ay lumipad na parang kidlat sa kawalan. Tumingin sila sa mga bangkay sa lupa ng may bahagyang malulungkot na mga mata. Kuya Leng, nasaan si Kuya Ye? Bakit wala siya rito? Saan siya pupunta? Kumusta naman si Kuya Ye? Nasaan siya? Nag-aalalang tumingin si Mo Feiwo, ang kanyang mga mata ay nagkalat, at patuloy niyang iniskan ng lupa, umaasa na magawa niya nakita niya ang figure ni Yehan. Gayunpaman, paano nila mahahanap si Yehan dito? Matapos masira ni Leng Xingmo at iba pa ang antas ng demonyo, nakita nila na sina Leng Wuya at Dong Wuxian ay dumaan, ngunit si Yehan ay hindi sumunod sa kanya ng matagal. Sa huli, si Lin Wuji ang nagsabi sa kanila tungkol kay Yehan na binigyan ng frame ni Chu Wuya. Nang malaman ito, sina Leng Xingmo at ang iba pa ay nagmadaling bumalik sa lugar na ito, umaasa na mahanap si Yehan, ngunit sa sandaling ito si Yehan ay tumakas na sa ibang lugar. Siyempre, sina Daltong at Chu Wazan ay nagmadali rin pabalik, tinulungan sila ni Yehan minsan sa pader ng lungsod, at ngayon na nasa panganib si Yehan, hindi nila ito basta-basta iiwanan. Fei Wu, huwag kang mag-alala, dahil si Junior Brother Ye ay hindi pa natagpuan dito, ito ay magandang balita para sa atin sa ngayon, marahil si Junior Brother Ye ay ligtas na nakaligtas mula sa paghabol ng mga demonyo. Nang makita ang nag-aalalang si Mo Feiwo, mahinahong sinabi ni Leng Xingmo. Pero, saan ba si Kuya Ye ngayon? Malapit nang umiyak si Mo Feiwo, ang mga halimaw na iyon ay napakalakas na nakita nila mismo kanina, walang bilang ng mga master sa kaharian ng pagkakaisa ang makakasupol sa mga halimaw na iyon, ngunit hindi ba magiging mas mapanganib para kay Yehan na mag-isa? Chu Wuya, bastardo. Galit na sumumpa si Xiao Yuangang na may layunin na pumatay na umaapaw sa kanyang mga mata. Okay, walang silbi ang pagsasabi ng mga ito ngayon. Huminga ng malalim si Leng Xingmo at sinabi, dahil si Junior Brother Ye ay wala rito, nangangahulugan ito na maaaring buhay pa siya. Sa sandaling si Junior Brother Ye ay talagang buhay, kung gayon siya ay tiyak na buhay. Sundin ang ruta sa mapa upang hanapin kami, kaya dapat tayong magpatuloy ngayon. Kabanata 1439. Sabi ni Daotong, ang sinabi ni Leng Xingmo ay may katuturan, ang dapat nating gawin ngayon ay ang magpatuloy, kung si Yehan ay buhay pa, tiyak na mahahanap niya tayo, kung hindi, kung magbabantay tayo dito, walang posibilidad. Pero na, hindi lang tayo ang may mapa, kundi pati na rin ang ibang tao. Sa rutang ito, tiyak na makikilala natin muli si Junior Brother Ye. Oras, 3 araw ang mabagal na lumipas. Sa loob ng yungib, si Yehan ay mukhang kalmado. Pagkatapos ng 3 araw, ang itim na demonic energy sa katawan ni Yehan ay unti-unting nasimula ng makontrol ni Yehan. Ang demonic energy ay orihinal na gustong sakupin ang katawan ni Yehan, ngunit ngayon, hinahayaan ni Yehan ang mga demonic chi na ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa bagay na ito, parehong partido ay may parehong layunin. Sa makatuwid, hindi mahirap para kay Yehan na kontrolin ang mga demonic chi na ito, linisin ang mga ito, at maging ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang mahirap ay ang kunin ang mga ito mula sa mga demonic chi na ito. Narito ang Mahika. Ang mahiwagang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Mahika, na isang napakamapanira at nakakatakot na puwersa. Sa ika-4 na araw, ganap na kinontrol ni Yehan ang demonic energy sa kanyang katawan, at ang mga hibla ng itim na enerhiya ay gumagala sa katawan ni Yehan, at ang katawan ni Yehan ay naging kanilang lugar ng pagtitipon. Gayunpaman, matapos makontrol ang mga demonic energy na ito, hindi huminto si Yehan. Lubos na nalubog ang kanyang isipan sa mga hibla ng itim na demonic energy sa kanyang katawan, na naghahanap ng pag-iral ng ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan at demonic power. Ang chi ay talagang may parehong pinagmulan, ang pagkakaiba ay ang isa ay nasa pinakamataas na antas, habang ang isa ay nasa ibaba. Sa makatuwid, sa mga demonic energy sa katawan ni Yehan, dapat mayroong mahiwagang kapangyarihan, kahit na ito ay napakaliit. Sa loob ng yungib, ang mga mata ni Yehan ay mahigpit na nakapikit, ang kanyang isipan ay gumagala sa itim na demonic energy ng mga pangunahing meridian, maingat na nararamdaman ang mga pagkakaiba, kaya ito ay ang ika-5 araw na, si Yehan at Leng Xing ay 5 araw na mula nang magkahiwalay sila.
Sa oras na ito, sa yungib, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, dahil sa sandaling ito, nadama na ni Yehan ang pag-iral ng mahiwagang kapangyarihan mula sa demonic energy sa kanyang katawan, iyon ay isang napakaliit na dalas ng pag-fluctuate. Gayunpaman, kahit na ang dalas ng pag-fluctuate ng kapangyarihang ito ay napakaliit, ang kadalisayan at lakas nito ay hindi maihahambing sa mga demonic energy. Sa sandaling ito ay makuha mula sa itim na demonic energy na ito ay tiyak na magiging napakamapagmataas. Nang panahong iyon, ang demonic energy sa katawan ni Yehan ay masusupal. Matapos mahanap ang pag-iral ng mahiwagang kapangyarihang ito, ang isipan ni Yehan ay agad na sumasakop sa kapangyarihang ito, nakipag-usap at nagsama dito, na nagdulot sa ganap na pagsasama nito sa kanyang katawan. Oras, isa pang araw ang lumipas, at inabot si Yehan ng isang buong araw upang ganap na linisin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Nang ang kapangyarihang iyon ay magtagumpay, isang kukulaki na bukol ang lumitaw sa dantian ni Yehan. Ang itim na ambon, at ang ulap na ito ng itim na ambon ay ang pag-iral ng mahiwagang kapangyarihan, na nag-ugat na sa dantian ni Yehan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi malaki sa katawan ni Yehan ngayon, at ito ay unti-unting tataas lamang pagkatapos ng patuloy na pagsasanay ni Yehan. Siyempre, kahit na ang kapangyarihan ng demonyo ay napakahina pa rin sa katawan ni Yehan ngayon, ngunit ang kapangyarihan ng pagkawasak na nakapaloob dito ay napakakatakot. Matapos makuha ang kapangyarihan ng demonyo, ang napakahusay na kapangyarihang ito na lumalagpas sa enerhiya ng demonyo, si Yehan ay direktang gumamit ng kapangyarihan ng demonyo upang palayasin ang itim na demonic energy sa kanyang katawan. Tagumpay! Ang mga mata ni Yehan ay kumikinang ng maliwanag. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng ginto at ang kapangyarihan ng yin at yang sa kanyang mga mata, may isa pang uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng mahika. Matapos makontrol ang kapangyarihan ng demonyo, nagsimulang harapin ni Yehan ang mga magulong sugat sa kanyang katawan. Sa nakalipas na 6 na araw, si Yehan ay nakikipag-usap sa demonic energy, at wala siyang oras upang harapin ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, mula sa puntong ito, makikita na ang kakilakilabot ng demonic energy ng mga demonyo, at ito lamang ang demonic energy na nakapaloob sa katawan ng isang taong demonyo. Kung ito ay isang tunay na master ng demonic tribe, ang ganitong uri ng nakakatakot na demonic energy ay maaaring makapinsala sa pag-iisip ng isang tao sa isang iglap. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, sa tulong ng iba't ibang mga gamot na panggamot, ang mga magulong sugat sa katawan ni Yehan ay unti-unting gumaling, at ang lahat ay bumalik sa normal. Hoy, malapit ng Samira. Sa oras na ito, si Yehan, na nagsasanay, ay labis na natuwa. Gamit ang paglilinis ng demonic energy, ang kapangyarihan ng demonyo, at ang pagkumpuni ng kanyang mga sugat, ang kanyang tuktok na estado sa kalagitnaan ng kaharian ng tao noong araw na iyon ay lumuwag. Pagkatapos, si Yehan ay nagpatuloy lamang sa pagsasanay, at nagsimulang salakayin ang mga huling yugto ng kaharian ng langit at tao. Ang mga alon ng malakas na kapangyarihan ay kumalat sa katawan ni Yehan. Upang tamaan ang mga huling yugto ng kaharian ng langit at tao, kinuha ni Yehan ang isang gintong bato. Sa isang iglap, ang mga alon ng gintong kapangyarihan ay binalot ang katawan ni Yehan na parang liwanag ni Buddha. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay lumutang sa katawan ni Yehan sa ere na parang mga agos ng tubig. Sa yungib, sa 3 araw matapos simulan ni Yehan na tamaan ang huling yugto ng kaharian ng langit at tao, ang kanyang kaharian ay sa wakas ay sumire sa tuktok ng kalagitnaan ng kaharian ng langit at tao at umabot sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao. Ang pagsulong ng kanyang sariling kaharian ay nagdulot sa puso ni Yehan na mapuno ng kagalakan. Sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit at tao, maaari siyang makipagbanggaan sa isang master ng kaharian ng pagkakaisa tulad ni Wang Sheng at makakuha ng isang tiyak na itaas na kamay. Ngayon, si Yehan ay sumire sa mga huling yugto ng kaharian ng langit at tao, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay tiyak na magiging mas abnormal. Shuya, huwag mo akong patayin, papatayin kita sa susunod. Ang mga mata ni Yehan ay malamig na kumikislap. Sa pagkakataong ito, dahil binigyan siya ni Chu Wuya ng sampal sa mukha, ang nakakatakot na demonic energy ay halos maglakad si Yehan sa pintuan ng impyerno. Kay Chu Wuya, ang taong ito ay nasa listahan na ng mga dapat patayin ni Yehan. Agad, kinuha ni Yehan ang mapa at sinulyapan ito. Matapos ihambing ang lokasyon, iniwan niya ang yungib, dinampot ang kawalan, at naglakad patungo sa pangunahing daan.
Sa yungib na ito, si Yehan ay nanatili ng 12 araw, at kung bibilanggan mula sa araw na pumasok siya sa larangan ng digmaan ng espada ng demonyo, 17 araw na ang nakalipas mula nang pumasok ang lahat sa larangan ng digmaan ng espada ng demonyo. Ngayon, mayroon pang 13 araw bago magbukas ang labasan ng larangan ng digmaan ng espada ng demonyo, at sina Yehan at Leng Xingmo at iba pa ay pinaghiwalay ng 12 araw, kaya si Yehan ay dapat na maabutin sina Leng Xingmo at iba pa sa susunod na oras, at sumugod sa labasan ng larangan ng digmaan ng espada ng demonyo kasama nila. Sa itaas ng kalangitan, ang bilis ni Yehan ay hindi pangkaraniwan, siya ay sumusugod na parang isang itim na liwanag. Ang ruta ng mapa ay nakaukit na sa isipan ni Yehan, ganoon din iyon, pagkatapos ng 3 araw at gabi, si Yehan ay nagmaneho sa daang ito patungo sa labasan. Sa ruta, hindi nakakita ng sino man si Yehan. Kabanata 1440. Siyempre, ang mga buhay ay hindi nila nakita, ngunit ang mga patay ay maraming nakita sa daan. Ang mga ito ay alinman sa namatay sa mga kamay ng kanilang mga kapwa, o pinatay ng ilang makapangyarihang nilalang sa larangan ng digmaan ng espada ng demonyo. Unti-unti, 5 araw ang lumipas, at 8 araw na lang bago magbukas ang labasan. Sa oras na ito, ang ilang mga figure ay sa wakas ay lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang mga taong ito ay dapat na ilang nag-iisang tao mula sa ibang mga dinastiya, sa grupo ng 3 o 2, lumilipad sila sa rutang ito, ngunit ang mga taong ito ay medyo maingat dahil sa takot na ang ibang mga practitioner ay sasalakay sa kanila. At si Yehan ay hindi nakipag-usap sa mga taong ito, at nagpatuloy sa paglipat patungo sa kawalan sa harap niya. Kalahating araw ang lumipas, at si Yehan, na naglalakad laban sa hangin sa kawalan, ay biglang nakarinig ng isang gumugulong na tunog ng labanan na nagmumula sa unahan. Mayroon ding mahinang tunog ng napakakatakot na galit. Mukhang may problema. Tinitigan ni Yehan ang unahan. Lubos siyang pamilyar sa mabangis na tunog na iyon. Iyon ay ang tinig ng mga tao at demonyo. Sa larangan ng digmaang espada ng demonyo na ito, ang mga tao at demonyo ay hindi umiiral sa isang lugar lamang. Kung ikaw ay malas, makakaharap mo sila anumang oras, kahit saan. Mga taong demonyo, ang ganitong uri ng mga halimaw ay napakalakas kaya't sila ay halos hindi matatalo sa larangan ng digmaang espada ng demonyo na ito. Agad, ang figure ni Yehan ay kumislap sa kawalan. Pagkatapos ng ilang hininga, nakita ni Yehan na sa kawalan sa harap niya, isang taong demonyo, na parang Diyos ng kamatayan, ay mabangis na umaatake sa isang grupo ng mga cultivator. Sa ilalim ng pag-atake ng demonyo, sa grupo ng mga cultivator, mayroong isang babae lamang ang makakalaban sa demonyo ng isa o dalawa. Kung ang babaeng ito ay hindi humawak sa demonyo hanggang sa kamatayan, natatakot ako na ang mga tao dito ay walang awa na mapapawi ng demonyo. Magmadali, hahawakan ko ang halimaw na ito, kung hindi kayo aalis, lahat ay walang pagkakataong makatakas. Sa panahon ng labanan, nakita ko na ang ekspresyon ng babae ay malamig, ang matalim na espada sa kanyang kamay ay may hawak na liwanag ng espada, ginagawa ang kanyang makakaya upang labanan ang nakakatakot na pag-atake ng demonyo, ngunit kahit na ang babaeng ito ay isang master ng estado ng pagkakaisa, nahaharap sa sitwasyon sa harap niya ang mahal na demon, wala siyang gaanong tsansa na manalo dahil ang kanyang katawan ay sinalakay na ng mga hibla ng itim na demonic energy. Ate Iyo, kung gusto mong umalis, sabay tayong umalis. Oo, Ate Yiyo. Maaari kang manatili at harangan ang mga halimaw para sa amin, hindi ka namin iiwanang mag-isa. Magmadali, kung hindi kayo aalis, wala sa atin mula sa Blue Moon Dynasty ang makakaalis dito ng ligtas. Isang kislap ng determinasyon ang sumulyap sa puso nila Neo. Marahil ay napakahirap niyang makatakas mula sa pagsalakay ng demonic energy. Ang chi ay unti-unting sumisira sa kanyang dahilan at sinasakop ang kanyang katawan. Kailangan mo ba ng tulong? Sa oras na ito, si Yehan ay naglakad sa kawalan hindi kalayuan, ilang 10 lang na metro ang layo mula kina Neo at iba pa. Sinabing ang mga tao ng Blue Moon Dynasty ay lahat ay tumingin kay Yehan, ngunit nang makita nila si Yehan, ang kanilang orihinal na mga pag-asang mga tingin ay lubos na nabigo. Isang cultivator sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao, sila ay isang cultivator lamang. Paano ako makakatulong? Kaibigan ko, salamat sa iyong kabaitan. Ang taong halimaw na ito ay talagang mahirap harapin. Umalis ka na at huwag mong isapanganib ang iyong sariling buhay. Ang tinig nila Neo ay narinig, walang anumang intensyon sa kilos ni Yehan. Hindi naman siguro. Mahinang ngumiti si Yehan. Sa sandaling ito, si Yehan ay lumabas na sa kawalan, tinatitigan ang taong demonyo na parang isang matalim na espada.
Ngayon, ang lakas ni Yehan ay sumairen na sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao, at ang taong demonyo na ito ay maaaring gamitin ni Yehan upang subukan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Tawa. Inihampas ni Yehan ang kanyang espada, at ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay parang isang gintong kulog. Na umiikot palayo sa tabi ni Lanyo, ang gintong liwanag na iyon ay nagdulot sa mga tao sa Lanyo Dynasty na hindi maimulat ang kanilang mga mata, ang gintong-gintong liwanag umiikot palayo sa kanilang mga tabi, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga katawan, na parang ang gintong liwanag ng espada ay hindi lamang gustong pumatay sa demonyo, kundi pati na rin silang lahat ng sabay-sabay, ito ay napakakatakot. Anong klaseng pag-atake iyan? Nanginginig ang puso ni Lanyo, at ang gintong liwanag ng espada ay sumabog patungo sa demonyo sa kanyang paningin. Agad, isang tagpo na nagdulot kay Lanyo na matakot ang lumitaw, nakita lamang na ang gintong liwanag ng espada ay parang paghiwa ng isang piraso ng tofu, madali nitong pinutol ang ulo ng demonyo. Nang makita ang tagpong ito, hindi lamang si Lanyo ay natigilan sa pagkabigla, ngunit ang mga tao ng Blue Moon Dynasty ay mas lalong natigilan. Sinubukan na nila kung gaano kalakas ang halimaw na iyon, at mahirap para sa kanila na magtulungan. Ang taong demonyo na ito ay pinatay, at sa sandaling ito, siya ay pinugutan ng ulo ng isang binata sa huling yugto ng kaharian ng tao noong araw na iyon. Ang tagpong ito ay nagdulot sa kanila na makaramdam ng kaunting hindi paniniwala. Alam mo, ang taong demonyo na iyon ay isang pag-iral na kahit si Lanyo, isang master ng kaharian ng pagkakaisa, ay halos hindi makalaban, at siya ay agad na pinatay ng isang tao sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao gamit ang isang espada. Sa kawalan, binawi ni Yehan ang kanyang espada at isinilid ito. Matapos masira sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao, si Yehan ay lubos na nasiyahan sa kanyang lakas ng pakikipaglaban. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga tao at demonyo ay mahirap kahit para sa isang master ng isang kaharian na harapin ang mga ito, ngunit ngayon si Yehan ay nakakitama gamit ang isang espada upang patayin ang ganitong uri ng pag-iral, ang isang master ng kaharian ng pagkakaisa ay hindi na isang master sa harap ni Yehan. Ang pagiging kayang pumatay ng mga demonyo gamit ang isang espada sa loob ng ilang segundo ay nagpapatunay na si Yehan ay mayroon ding lakas na pumatay ng mga master sa kaharian ng pagkakaisa gamit ang isang espada sa loob ng ilang segundo. Nang makita ang demonyo na agad na pinatay ni Yehan gamit ang isang espada, ang mga tao ng Blue Moon Dynasty ay nagulat dahil hindi talaga nila mapaniwalaan na ang demonyo ay agad na pinatay ng isang tao sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao. Ibinalik ni Yehan ang kanyang espada sa kanyang kaluban, at naglakad patungo sa mga tao ng Blue Moon Dynasty sa kawalan. Nang makita ito, si Lanyo ay huminga ng malalim, at sinabi kay Yehan, "Ako si Lanyo ng Lanyo Dynasty, salamat sa iyong tulong." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ang pangalan ko ay Yehan, ako ay mula sa Great Chu Dynasty, binibining Neo, sa palagay ko ay malubha ang iyong sugat." Sabi ni Lanyo, ang binata na siya ay may magandang paningin. Tinamaan ako ng pag-atake ng isang demonyo. Ngayon ang demonic energy ay pumasok na sa aking katawan. Umabot na ito sa isang lubhang-malubhang sitwasyon. Natatakot akong walang paraan upang gumaling. Ate Iyo, nang marinig ang mga salita ni Lanyo, ang mga tao ng Lanyo Dynasty ay may isang ekspresyon ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Si Lanyo ay tinamaan ng pag-atake ng demonyo upang iligtas lamang ang kanilang mga buhay. Sinuri ni Yehan si Lanyo at sinabi, "Kung hindi mo alintana, binibining Neo, marahil ay magagamot kita."